So, dito po sa video natin, pag-usapan naman po natin yung mga barangay annual reports, no? So, in this particular video, pag-usapan po natin yung actual income against the estimated income. Hello mga partners. Magandang araw uli. So, dito po sa video natin, pag-usapan naman po natin yung mga barangay annual reports, no? So, in this particular video, pag-usapan po natin yung actual income against the estimated income. So, ito po ay malalaman natin sa isang document na kung tawagin natin ay REI, or pakita ko po sa inyo. Ito po, Record of Estimated and Actual Income. So dito po natin malalaman kung magkano po yung ating estimated income kumpara doon sa naging actual na income po natin. So napaka-importante po nito kasi marami po tayong paggagamitan once na nalaman po natin yung ating actual income at saka yung ating estimated. So una nga po, no, yung estimated income po natin, ginagamit po natin yan during budgeting. So kung magkano po yung ating estimated income, yun po yung idinadagdag natin sa ating annual budget. Dinadagdag natin sa ating NTA para makuha po natin yung ating annual budget, no, ng barangay. So dito, para malaman po kung magkano po yung naging income natin, yung actual. So dito po nire-record lahat ng ating income. Ito yung mga klase ng income, no? Pinagkukunan natin ng income. So possible po hindi po tayo magkakapareho ng ways of earning, no? Kung paano tayo magkaroon ng income. Mayroon sa atin baka konti lang, or mayroon naman sa atin madami mga pinagkukunan. So pero bago ko ito po yung ginagamit namin na pino-forward namin sa accounting. Magkaiba po kasi yung pino-forward sa accounting at saka yung pino-forward natin sa DILG. Kasi sa accounting po, tinatanggal na po dito yung mga due to BIR, yung mga hindi pumapasok sa treasury ng barangay, hindi na po yan sinasama dito. Pero part pa rin po ng collection yun kung tutuusin, no? Kaya lang, hindi naman po kasi papasok yun dito sa ating treasury ng barangay, kaya hindi na po ipinapasama ng accounting, na municipal accounting. So ito lang po ang isinama ko, yung pumapasok po, nasasama po sa record ng ating mga income. Okay? So tulad po ng share on real property tax, no? So dito kung mapapansin nyo, na napag-usapan na rin po natin to, yung 6,000 na to, kung makikita nyo, ito po yung tinatawag na estimated amount para sa isang klase ng income. So, binibigay po ng municipal budget yan kung magkano yung estimated na income, para po yun po yung magiging target ng isang barangay. Same, barangay business permit, no? Yan, 3,000, 6,000. So, lahat po ito na nandito, 2,000, 2,000, 6,000. Yan po yung tinatawag na target, or yung tinatawag na estimated na amount, no? So kung ma-hit po natin yan lahat, ang total po niyan ay ito, katulad po nito. Although example lang po ito, ang total po niyan ay 33,000. Yun po yung estimated income ng barangay, na yun po yung sinasama natin sa ating NTA, idinadagdag po natin. Now, kung mapapansin nyo, dito sa baba, ito na po, no? From January, yan po yung mga naging income. No? Sa business permit, nagkaroon kami ng 5,250. Sa income from waterworks system, 920. Clearance and certification, 750. And so on and so forth. No? So, ang total po niyan, for the month of January, no? Ang income po namin ay umabot ng 9,560. No? Yan po yung pinaka total income for January. Then February 2,910, March 1,780, and so on and so forth
hanggang sa nakabuo kami ng 107,381.97. So ito na po yung kabuuang income ng barangay namin, no? For example lang po ito ha, for example. Kung ito po ang tinatawag na actual income, no? Yan po yung naging actual income. Whereas yung estimated income, ito po yan. Yung pinaka ano po niyan, ililist po yan no? Ililist po yung ating actual income against doon sa estimated income. Yung magiging tira po niyan, yun po yung pinaka surplus po, masasama po yan sa surplus ng ating barangay. So dagdag din po yan sa ating budget, no? So sa ibang document ko ipapaliwanag ko po sa inyo kung paano po saan po napupunta yan, kung paano nagagamit ang barangay yan. So sa susunod po na video ipapaliwanag ko po sa inyo yan, no? So yun po, makikita po natin dito yung ating actual income against the estimated income. So ang natira po na income ay 74,381.97, which is ito po ay papasok sa ating madadagdag sa ating budget at pwede natin magamit para po sa ating mga supplemental, no? Kung meron po tayong gustong pagkagastusan na medyo kinapos, ito pwede po natin magamit yan pandagdag, no? Then kung makikita natin dito yung national tax allotment. So ito naman po ay once na binigyan na po tayo ng NTA, no? Ito po yung kabuuan, i-divide lang po yan sa 12. Then monthly po yan binibigay sa atin, January, February hanggang sa matapos hanggang 12 months hanggang December. Mabibigay po yan sa atin ng buo. So yan. Ganyan po mag-compute ng ating actual and estimated income. Isa pa po, itong actual income ay kailangan natin yan sa isang document na ilalagay natin doon kung magkano yung actual income natin kasi kailangan din po yan sa ating reports. Kaya po inuna natin to para yung susunod na ipapaliwanag ko sa inyo ay dito natin kukunin yung mga details na kailangan po natin. Okay? So kung mapapansin po ninyo dito, date, ilalagay lang po yung date. Ito po kasama po ito sa ating annual report. Every end of the year, hinihingi po sa atin to ng budget ng municipal, no? Or ng DILG kung humihingi man po. Pero ito po yung mga report na kailangan po para makita nila kung magkano po yung ating naging income sa loob ng isang taon. Then sa particular dito ilalagay lang po, ito po ay collection, no? Dito nga po sa date, ilalagay lang January hanggang December. Then sa references po, dito naman po nakalagay yung RCD or Record of Collection and Deposit, no? Nakalagay lang po dyan kung anong year, kung pang ilan, pang anong month, then kung pang ilan. Ito sequence number lang naman po yan. Okay? So yan po. Muli po, ito po ang record of estimated and actual income. So dito po natin malalaman kung magkano po yung ating naging income throughout the year, kung anong particular year po ang pinag-uusapan natin. So partner, maraming salamat po. God bless.